Noong nakaraan, ang ICC po ay naglabas ng mga listahan ng co-perpetrators ni Digong Duterte. Alam naman natin ngayon, mga kababayan, 3 to 6 months from now ay magkakaroon na ng trial itong si Rodrigo Roa Duterte. Mga kababayan, ngayon, itong si ex-PNP Chief Albayalde, mga kababayan, ay merong isang pahayag ngayon na talagang pinag-uusapan, kumakalat po sa social media. Bakit, GP? Aba, tila hinulog na nitong si Albayalde, itong si Digong, mga kababayan, para po sa kanyang sariling interes, para iligtas po ang sarili. Ito, pakinggan nyo, mga kababayan, ang interview nitong si Karen Davila dito po kay Albayalde. O, ito. Oy, sa BMB family, shoutout sa inyo dyan. Argo, shoutout. Former President Duterte's statements, and I'm sure this is probably documented in the ICC investigation, is in one of the interviews and his announcements, and I quote, he said to the PNP, do your duty, and if in the process you kill 1,000 persons because you're doing your duty, I will protect you. And some have said that it's statements like, just shoot, do your duty, if you kill 1,000, I'll protect you. It's these kinds of statements that actually encouraged these extrajudicial killings and impunity from police officers. What do you make of that statement from the president? Do you see that as a policy statement? He gives no statement, Karen, in the media or in the television, Karen. But never did the former president told us, whether directly or indirectly, to do what he's been saying in or publicly, Karen. Okay, so dito, saan GP yung yung bumaliktad dito si Albayalde? Tingnan nyo lang, kasi dito, pinagtatanggol niya pa, di ba, na sa media lang, yung sinasabi ni Digong, sa amin, wala siyang sinasabi, na ganito, ganyan, mga kababayan. Pero, dito po, sa ulihan, dumulas na yung pahayag nitong si Albayalde. Why we are bounded by our laws, Karen. Palagi po namin sinasabi sa ating mga kapulisan yan, no? And we cannot follow unlawful orders, Karen, no? We follow our PNP operational procedures here, no? And as I've said, and I will say this again, wala pong sinabi sa atin ng ating Pangulo personally, whether directly or indirectly, kagaya na sinasabi niya sa TV. Okay, but in July 2019, Amnesty International published a report. They did their own investigation, and based on the interviews that they've conducted and their own assessment and investigation, is essentially the policy of the administration then was they just kill. Kumbaga, papatay ka lang, pumatay ka na. That's probably the president, but not with the PNP, Karen, because we are Oy, mga kababayan. Yung salitang killing daw ay salita lang ng presidente, but that's not mga kababayan, hindi ito salita ng PNP. So kumbaga parang sinabi niya, kay Digong lang yan, pero hindi namin ginagawa yan. So parang umamin na siya, di ba? Nilaglag niya na kagad si Digong Duterte dito, mga ka-GPnatics. Alalahanin po natin, pagdating po sa ICC, ang mga ginagamit nila ngayon na mga ang ginagamit nilang mga evidentiary statement, okay? Or document. Yung mga statement mismo na nanggagaling sa sariling bibig ng mga taong inaakusahan. Tama, mga ka-GPnatics? Yun ang nangyayari ngayon. So therefore, etong si Albayalde, nanggaling sa kanyang bibig, ang salitang killing, pagpatay kay Duterte lang yon, hindi kami na pulis, na PNP. Pero kanina, gusto ko lang din sa pawan, mga kababayan, yung sinasabi niya na hindi daw totoo. Kasi yung sinasabi daw sa media ni Duterte ay hindi naman daw inuutos sa kanila. Kaya hindi daw nila ito ginagawa. Okay.
for the sake of argument, ito yung sabihin natin. Kung yung mga salita ni Digong Duterte ay pang TV lang, pang media lang, bakit nagkaroon, mga kababayan, bakit si Bongo, bakit yung mga kapulisan natin, maging si dating PNP Chief Bato de la Rosa, mga kababayan, ay umamin na merong nangyayaring pagpatay at merong tinatawag na reward system. So therefore, mga kababayan, kung sasabihin mo na yung salita ni Digong ay pang media lang, bakit nagbibigay sila ngayon ng reward para sa mapapatay, mga ka-GP, sa buhay, 500,000. 1 million sa patay. 2 million sa nanlaban. So, ibig sabihin, mga kababayan, it's tantamount, no? It's tantamount na yung sinasabi ni Digong Duterte sa media, mga kababayan, ay sinusunod ng mga kapulisan natin, lalo na yung mga buhaya, lalo na mga kababayan, kapag gusto nila na kumita ng pera. That is why nakita natin ang volume po ng mga namamatay noon ay sobrang dami. I still remember isa sa mga event na ito, mga kababayan, nung si Digong Duterte ay parang may sinabi na papatay ng mga adik diyan sa Bulacan, di ba? Parang ang bilis-bilis, mga ka-GP natin. So, ibig sabihin, yung kanyang salita ay talagang hindi pwedeng mabali. Yung kanyang salita, yun ang sinusunod ng mga nasa PNP. Tapos sasabihin mo, hindi totoo yun. Sasabihin mo na ito ay salita lang sa media pero hindi inuutos sa amin. Pero nung tinanong ka ng kalaunan, sasabihin mo, ay, yung killing na yon, kay Digong lang yon. Pero sa amin, hindi. So, ibig sabihin, umamin ka na yung pagpatay ay talagang kay Digong. Di ba? That's probably the president, but not with the PNP. Oo. Because we use that That's probably with the president, but that's not with the PNP. Sabi niya ganun. they've conducted and their own assessment and investigation is essentially the policy of the administration then was they just kill. Kumbaga, papatay ka lang, pumatay ka na. Eto na naman si Argo, 3% lang daw ang namatay. Argo, eto, sasagutin kita. Kung bakit 3% lang, pares kayo ni Kaufman, di ba? Yan yung argumento ni Kaufman, 3%. Argo, hindi ka na nadala. Di ba? Yung sinasabi mo na yan, may sagot na ako dyan eh. Nung una pa lang na sinabi yan ni Kaufman, sinagot ko na yan. Paanong hindi magiging 3%? Tandaan po natin mga kababayan, yung mga namamatay, yung iba hindi naman pinapakita. Diba? Ang ginagawa, nilulubog na lang. Nawawala. Oh, hindi natin alam, nandun na. Nakalubog na sa lupa, 6 feet below the ground. Yung iba naman, nilulubog sa quarry. Yung iba naman, mga kababayan, nilalagay sa drum. Yung iba, pinapakapitan sa sa talaba. Yung iba, pinapakain sa isda. Siyempre, mga kababayan, ang nakalagay ngayon doon sa datos, okay? Sa datos, ang nakalagay missing. Pero yun pala, patay na. That is why, ang nakikita ni Kaufman, 3% lang. Yung nakikita mo, Argo, 3% lang. Kasi yung mga namamatay na yan, nandoon sa missing. 'Di ba? Kasi pag missing, wala nang investigasyon. Missing lang eh. Kung hindi mahanap, wala nang gagawin. Oh. Gets? Hindi nire-record correct, Nathan. Kasi yung doon pa lang sa nangyayaring rape sa Davao, di ba may dalawang logbook, logbook 1, logbook 2. Itong si logbook 1, yan yung totoo. Si logbook 2, mga kababayan, yan ay puro peke. Yan ay pagpapaganda ng imahe ng Davao. Pero nung merong pulis na pinadala doon, di ko alam kung si Tory ata yun, naimbestigahan nila, hindi pala totoo.
na safe ang Davao. Hindi pala totoo na ang krimen sa Davao ay napakababa dahil ang dami palang mga rape cases. Paano? Mana sa amo. Probably that's probably the president, No. but not with the PNP, Karen, because we are law enforcers and we believe we believe that Shiro. one death is too kind. We are not trying to justify the killings here, Karen. Never, never. And the PNP is pro-life, no. We do not justify. Oy, the PNP is pro-life. Oy, totoo ba yan? Ang PNP is pro-life? Natatandaan ko pa, sinabi ni Bato. Oy, ano gusto nyo? Patayin nyo yung mga adik na yan. Puntahan nyo doon sa kanilang bahay. Magdala kayo ng gasolina. Sunugin nyo. Diba? Pro-life yon. Albayalde, uy. Wag magmalinis. A single killing here, Karen. So what Karen, you're saying is, even if the president was making statements of pumatay ka, kung nakapatay ka ng 1,000, I'll protect you, etc. What you're saying is the PNP did not implement the president's orders? Yes, yung sinasabi niyang basta pumatay ka. Of course, remember the Kian case, Karen, nung where a minor was a victim, no? The president did not even yung sinasabi niya, I will pardon you, sabi niya, di ba? Yung sinasabi niya, pagpa-convict kayo, I will pardon you. And yet, when those policemen were convicted, what did he say? Ang sabi niya, I will not pardon you in 1,000,000 years. Kasi wala siyang magagawa. Dahil ngayon, mga kababayan, sa totoo lang, di ba nung sabi niya, poprotektahan ko kayo. Tapos biglang-bigla, nung wala na siya sa pwesto, sabi niya ganun, killing is personal. Ay, hindi pala, guilt is personal, sabi niya ganun. Wala na, dinistance niya na yung sarili niya. Yung pinahamak niya lang yung PNP, mga ka-GP Natics. 'Di ba? Masyado niya lang tinakam sa pera nung marami na silang napatay. Bahala ka sa buhay mo. Mabulok ka sa kulungan. Guilt is personal. Laglagan na ba to? Si PRRD pa rin presidente noon sa Kian case. Kaya nga, paano naging yan? Paano naging pro-life yan? Diba? When you say pro-life, mga kababayan, dahil nga doon sa tinatawag nila na Bill of Rights, dapat yan ang dapat yan yung pinairal nila. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Diba? Yan dapat. Wala eh. Ano sabi ni Duterte? Patayin nyo yan. Turuan yung lumaban. Pag hindi lumaban, patayin nyo pa rin. Bakit mga kababayan? Sabi ni Digong, papakainin mo pa yan pag nakulong eh. Pag pinatay mo na, wala ka nang papakainin. Tapos na ang problema ko. Pro-life ba yun? Yung pinuno nyo na nga ang nagsabi, di ka pa aamin. Grabe si Argo, no? Kasi nga, sabi ni Argo, 2018 na-convict yung mga pulis sa Kian case, hindi naman na-pardon. Bakit? Kaya hindi, alam niyo kung bakit, mga kababayan, tinutukan na yan ng mga tinutukan na yan ng mga human rights lawyers eh. 'Di ba? Tinutukan na nila yan eh. Paano mapapardon yun? At sabi nga ni Duterte, biglang bawi, guilt is personal. Hindi ko na kayo matutulungan. Kumbaga pinahamak niya lang talaga. Yung mga pulis, pinaasa doon sa reward system na pinagsasabi nila. Okay? So, ayan. Pero for sure ako, etong lumabas na ito na video na to, ay gamit din ito sa sa ICC, mga kababayan, laban kay Albayalde.
Oh, makikita at makikita nyo to. Lalabas to sa ICC trial. Okay? Meron pa ba? Meron pa. Dalawa pa. Ito naman ang pag-usapan natin. Mga kababayan, si Attorney Bansot. Si Attorney Topacio, mga kababayan. Akala ko ba atapang atao itong si Attorney